Masayang pumasok sa loob ng isang opisina si Cesar. Pupuntahan niya ang misis na si Janet at sosorpresahin ito. Bitbit niya ang kahon na may lamang cake at mga pulang rosas. Unang anibersaryo nila bilang mag-asawa. "Good morning! Nandyan ba si Ma'am Janet mo?" Nakangiting tanong niya sa babaeng staff na nakasalubong niya. Mataas ang posisyon ng asawa niya sa kumpanya. Marketing manager ito at kilala rin siya ng mga staff doon dahil palagi naman siyang sinusundo roon ng misis kapag uwian na. Pinagmamalaki niya ang asawa dahil bukod sa matalino at maasikaso, ay napakaganda rin nito kaya proud na proud siya. Siya naman ay freelance graphic artist. Kahit tambak ang trabaho niya, ay naglaan siya ng oras para sorpresahin ito. "Nasa loob po, sir. Pero busy po si ma'am dahil may meeting po with our boss. Baka po pwedeng hintayin nyo na lang po dito sa lobby," natatarantang sabi ng babaeng staff. "Huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya iistorbuhin eh. So sorpresahin ko lang, hindi naman ako magtatagal," sabi niya saka dire-diretso na sa pagpasok sa opisina nito. Pero nabitawan niya ang bitbit na cake at bulaklak nang tumambad sa kanya ang misis na nakakandong sa isang lalaki at naghahalikan ng dalawa. Namutla ang babae nang makita siya at nagmamadaling umalis sa kahandungan ng lalaking kaharutan nito. "Hey, it's not what you think." Hindi napigilan ni Cesar ang sarili at sinuntok niya sa mukha ang lalaki. Lumupasay ito sa sahig at nahirapan ng makatayo. Pagkatapos noon ay tiningnan niya ng matalim ang kanyang asawa at nagmamadali siyang umalis sa lugar na iyon. Maya-maya, ang gunita ni Cesar ay biglang bumalik sa kasalukuyan. "Uy, pare! Kanina ka pa nakatulala riyan. Hindi mo ba sasagutin yung cellphone mo? Kanina pa tumutunog eh," sabi ng kaibigan niyang si Henry, na napakalakas ang tapik sa balikat niya kaya muntik na niyang mabitawan ang hawak na cellphone. 2 taon nang nakalipas mula nang mangyari ang eksenang yon sa opisina ng dati niyang asawa. "Sorry," tangi niyang nasambit. Hindi pa rin maalis sa isip niya si Janet kahit nagawa itong magloko sa kanya. Aaminin niya hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ang dating misis. Kaya nga hanggang ngayon ang sakit-sakit pa rin kapag bumabalik sa kanya ang nakaraan. Ilang buwan niya itong hindi hinarap. Umuwi siya sa probinsya dahil napag-alaman niyang hinahanap siya nito sa bahay nila sa Caloocan. Ngayon lang siya nakabalik mula sa Maynila dahil kahit papaano ay humihilom na ang sugat sa puso niya. Sa kanya namalayan na may tumatawag pala. Sinagot niya ang di kilalang numero. "Hello? Cesar, anak, si Papa Louie mo ito," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ito ang tatay ni Janet. Papa? Bakit ho?" "Cesar, alam kong masama pa rin ang loob mo kay Janet," bugad ng biyenan. Hindi siya umiimik. Muling nagsalita ang biyenang lalaki. "Anak, naaksidente siya 1 buwan nang nakakaraan. Naratay siya sa ospital dahil sa koma at ngayon araw lang siya nagising pero maraming parte ng Naratay siya sa ospital dahil sa koma at ngayong araw lang siya nagising pero maraming parte ng alaala niya ang hindi niya matandaan. Ang naaalala lang ay mag-asawa kayong dalawa. Pangalan mo lang ang naaalala niya kahit kami na mga magulang niya at iba niyang kapatid ay hindi niya kilala." Umiiyak siya, hinahanap ka niya. "Ang sabi na lang namin ay nagtatrabaho ka sa malayong lugar kaya wala ka. May papakiusap sana ako sa'yo. Sana Cesar kahit hindi pagmamahal, kahit awa na lang sana para sa anak ko. Dalawin mo naman siya. Sabi pa ng doktor, malaki raw may tutulong sa pagbalik ng mga alaala niya kung susuportahan natin siya. Nakikiusap ako sa iyo bilang ama," wika nito sa kabilang linya. Nang matapos ang pag-uusap nila, halo-halong damdamin ang naramdaman ni Cesar. Kahit masakit pa rin sa kanya ay pumayag siya sa pakiusap ng kanyang biyenan. Ang iniisip niya, paano kung bumalik na ang memorya nito at maaalala ang kataksilang ginawa sa kanya? Ano kaya ang mararamdaman nito? Kahit siya, hindi niya alam kung paano pakikisamahan ang dating asawa. Bago siya pumunta sa ospital, dumaan muna siya sa bake shop at bumili ng paboritong chocolate cake ni Janet at bumili rin siya ng paboritong nitong bulaklak ng mga pulang rosas. Pagdating niya roon, ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto at tumambad sa kanyang babae na may benda sa ulo. Napakaganda pa rin ni Janet. Hindi talaga nakakasawang pagmasdan ang mukha nito. Nagliwanag ang mga mata nito nang makita siya. "Mister ko, gustong-gusto na kitang makita. Bakit ba ngayon mo lang ako dinalaw dito?" sabi nito at pilit na tumayo sa higaan.
Muling bumalik sa alaala niya ang kataksilang ginawa nito sa kanya. 2 taon na ang nakakaraan pero kahit walang kapatawaran ang ginawa nito noon, ay nagsusumiksik pa rin sa puso niya ang pagmamahal sa kanyang asawa. Kinilig nga siya nang sabihan siya nito ng mister ko. Pilit niya munang kinalimutan ang kirot na nararamdaman. Umiti siya at nilapitan ng babae. Kahit hirap na hirap ay sinalubong siya ng yakap at halik nito. Diyos ko, sobrang miss na miss kita, mahal ko, na mamaos na sabi nito. Na-miss din kita, nanginginig na sabi niya. Dahil na rin siguro sa presensya niya ay napabilis ang paglabas ni Janet sa ospital. Isa na lang ang problema niya, baka mahulog na naman siya rito. Para ituloy ang pagpapanggap ay umuwi siya sa dati nilang bahay kasama ang babae. Parang walang nagbago sa lugar, malinis at maayos pa rin yun. Malinis talaga sa bahay si Janet. Habang magkasama sila ng lalaki sa iisang bubong, hindi na napigilan ni Cesar at tuluyan nang mabuhay ang damdamin niya kay Janet na matagal niyang tinimpi. Pero kadikit noon ang takot na baka pagbalik ng alaala nito ay iba na ang lahat. Sinong makakapagsabi? Marami ang pwedeng mangyari sa 2 taon na naghiwalay sila. Isang araw, galing siya sa grocery. Namili siya ng sangkap para sa pagluluto para sa paboritong ulam ni Janet. Nasa labas na siya ng pinto nang marinig niyang may kausap sa loob ang babae. Bakit ka na naman narito? Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ako ni Cesar. Ang lakas ng loob mo na pumunta rito, galit na sabi ni Janet. Pagbukas niya ng pinto ay nanlaki ang mga mata niya dahil may kasamang babae si Janet sa loob ng bahay. Gulat na gulat siya dahil kamukhang kamukha nito ni Janet. Anong ibig sabihin nito? Nagulat din ang dalawa sa pagdating niya pero hindi na inaksaya ni Janet ang pagkakataon para sabihin na sa kanyang katotohanan. Cesar, siya si Jenica, ang aking kapatid. Aking kakambal. Siya yung sinabi ko sa iyo noon bago pa tayo ikasal na mayroon akong pasaway na kapatid na sa sobrang tigas ng ulo ay halos itakwil na ng aming mga magulang kaya ipinadala siya ni na Papa sa probinsya. Hindi ko naman inakala na babalik siya dito sa Maynila at gagawa ng gulo. Noong araw na pinuntahan mo ako sa opisina para sorpresahin ay naroon din ang kapatid ko. Nang malaman niyang may one-on-one meeting kami ng aking boss na si Mr. Cruz na crush niya, ay gumawa siya ng paraan para masolo ito. Pati ayos ko't damit ay ginaya niya. Ikinulong niya ako sa CR at siya ang humarap kay boss. Dahil nga magkamukha kami, ay hindi siya nito nakilala at inakalang ako ang empleyado nito. Dahil malakas ang tama niya kay Mr. Cruz, ay nilandi niya ito. Kaya nung pumasok ka sa opisina ko ay naabutan mo sila na naglalampungan. Ang kakambal ko ang nakita mo at hindi ako, Cesar. Nang dahil sa nangyari ay nawalan ako ng trabaho at nang malaman kong basta mo na lang akong iniwan nang hindi man lang ako nakakapagpaliwanag, ay para akong namatay sa sobrang sakit, naluluhang sabi ni Janet. Tama ang sinabi ng kapatid ko, wala siyang kasalanan. Ako ang may kagagawan ng lahat. Nang dahil sa kalandian ko ay nasira tuloy ang pagsasama ninyo. Mula nang nangyari yon ay hindi ako nagsasawang humingi ng tawad sa aking kakambal. Umaasa na balang araw ay mapapatawad din niya ako. Sana ay mapatawad mo rin ako, sabi naman ni Jenica sa seryosong tono. Mahal na mahal kita, Cesar. Pupuntahan sana kita noon sa probinsya nyo dahil hindi mo na rin sinasagot ang mga tawag at text ko sa'yo. Pero ito nga, naaksidente ako. Totoong nakoma ako, pero yung alaala kong nawala ay gawa-gawa ko lang. Nakiusap ako kina Papa. Ayaw sana nila pero awang-awa na sila sa akin kaya pumayag na rin. Huwag mo na akong iwan ulit, parang awa mo na. Wala akong kasalanan, sabi ni Janet na napahagulgul na. Sa mga nalaman ni Cesar ay sobra siyang naawa kay Janet. Buong akala niya ay niloko at sinaktan siya nito pero inosente pala ang babae. Niyakap niya ng mahigpit si Janet at humingi rin siya ng tawad. Sorry mahal ko kung umalis ako at lumayo sa iyo. Kung nalaman ko lang ng maaga, ang totoo ay hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, wika ng lalaki sa misis. Di nagtagal ay napatawad na rin nila si Jenica sa gulong ginawa nito. Makalipas ang ilang buwan ay nagdalang tao na si Janet. Ipinagbuntis nito ang panganay nilang anak. Tuwang-tuwa naman si Cesar na buo na muli ang kanilang pamilya. Nangako ang mag-asawa na kahit anong pagsubok pa ang dumating ay kakayanin nila dahil pinagtibay sila ng pagmamahal at tiwala nila sa isa't isa.